Attorney G, ano po ba talaga ang cyberbullying? Dati natin, 3 lang ang nire-recognize na forms of bullying. Pero dahil sa internet at lalo na nung nausap social media, nire-recognize na ngayon ng batas na mayroong pang-4 na form of bullying. Ito yung cyberbullying o yung pagbubully through online means. Pero katulad siya ng ibang klaseng bullying, wala talagang krimen per se na tinatawag na bullying or cyberbullying. Ginagamit lang itong bilang term in order to justify yung mga ibang krimen na dati nang nakasaad either sa revised penal code natin o yung mga ibang special laws natin. Halimbawa, kung ang biktima ng cyberbullying ay minor at estudyante, pwede na sila ngayon magreklamo diretso sa school nila. Kasi meron na tayong batas ngayon kung saan mandated na lahat ng primary and secondary schools ay dapat magtatag ng guidelines and penalties against cyberbullying. Kung ang biktima naman ng cyberbullying ay asawa o girlfriend, kahit na na-ex pa yan, pwede mo namang gamitin ngayon ang VAUSI law. Kung kayo naman ay magkamag-anak, magkaibigan o magkakilala lang at nakatanggap ka ng mga masasakit na text, unjust vexation naman yan. Pero kung ang natanggap mo ay may pananakot na, grave threats na yan. Ngayon, kung ang paninira sa iyo ay may publication na, ibig sabihin, pinost na sa social media o kaya sa chat groups ninyo, cyber libel na yan. Napaka-importante na malaman ninyo mga ito kasi nakakalungkot man, pero usong-uso na ngayon yung naglalabas ng sama ng loob at galit sa social media. Kaya lagi kong pinapaalala sa mga estudyante ko, huwag na huwag kayo magpo-post ng kahit ano kung sobrang galit, sobrang malungkot o sobrang masaya. Kasi baka ikapahamak niyo pa. Gina yan.